Sige, magpadayon ta sa pagtuon, no? So nag-start ta sa recording, human na tag prayer, then let's go sa aton nga pagtuon. Ang atong pagkatuon ang karon is justification. Mao ni siyang nabilin sa vital tawag nga teaching sa ginatawag nga salvation. May introduction kani. So, I mean nga nagtuon kita sa salvation nga redemption, reconciliation, no? Redemption, reconciliation kani makita din tapos propitiation, conviction, repentance, faith, regeneration, forgiveness, and sanctification. So kani sa mga nugbo lang ni siya ginatawag nga justification, preservation, kag glorification sa ginatawag nga doctrine of salvation. So mao ning doktrina nga 12 nga mga vital nga doctrines nga sa pagtuon sa ginatawag nga salvation. Okay. So ato ta diri sa justification. Right. So ang justification din is the legal act of God. Nga asa nga mga believers is declared righteous because He, God the Father, has imputed to the believer His perfect righteousness. So ang mga believers of the Lord Jesus Christ to the point nga nag-believe ang isa ka tawo nga si Jesus Christ is God, tapos He paid the penalty for our sins, tapos namatay siya sa unod para makonquer niya ang death. Mauna nga nabanaw sa ikatulong adlaw, nikayap siya sa langit ug yara sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Napod kitay pagtulunan na ginatawag nga Operation Footstool, ngano nga naa siya sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Kag isa pod ginatawag na isa nga language of accommodation, no, by knowing sa ginatawag nga the essence of God, no, sa mga kag unsan mga declaration sa Bible nga ang Dios nakita niya ang tanan, pila kabuk ang mata sa Dios, mao na right hand, left hand. Okay. So mao na nga ginatawag siya nga believer of the Lord Jesus Christ sa sini nga point of time. Kumbaga pa kaning present age sa karon. So sa pagtuon ni ana gin-impute sa Dios o gibutang sang God the Father, gibutangan niya kita og absolute righteousness. So naa kitay ginatawag nga righteousness sang Dios. Righteousness sang Dios nga absolute righteousness, perfect righteousness. Mo nang gibutang niya sa atoa. Ibutang ko nako din no? Absolute righteousness, perfect righteousness. Isa ni sa kakinaiya sang Dios kaning ginatawag nga perfect righteousness. Kag hindi kita deserving ni ana, kay ngano? Kaya nga tong righteousness is negative. So dili kita angay. Gibutangan lang kita og ginatawag nga absolute righteousness nga isa sa kinaiya sang Dios. Remember nga napulo ang kinaiya sang Dios. No, ang atoa is relative, negative na siya. Mao ni sa human. Sa tao. Sa man. Gibutangan lang kita og absolute righteousness because of the Lord Jesus Christ nga nagtuo kita. Remember nga ang pinaka-importante, ang naay merit is the object of your faith. Ang imong ginatuuhan nga si Jesus Christ, mao nang pinaka-importante, hindi kita nga nagatuo. Ang credit tuwa sa imong ginatuuhan. Mao na nga gibutangan kita og absolute righteousness, gi-impute sa atoa because of the Lord Jesus Christ nga kita nagtuo sa iya. So kani siya naa sa ginatawag nga divine blessings nga sa hustisya sa Dios dira sa salvation. Asa ginatawag nga the integrity of God. So sakmanan sa Dios or sa ukon sa korte sa Dios, we are declared or we are justified
tungod sa atong ginatuwa. So justification means an act of vindication nga sa ginatawag nga judicially, no, gindeclare niya kita nga righteous, no, tungod kay we have the righteousness of God. Kay ngano? Kay we are condemned, gianak kita nga naa sa depraved, sa kalaglagan, no? O kung ginatawag nga spiritually dead, spiritually dead, tungod kay wala kitay relasyon sa Dios, separated from God. So magatuon man kita sa ginatawag nga kanang doctrine sa kamatayon o unsa ang klase-klase nga doctrine sa kamatayon. Isa ni ani mao ang spiritual death, walay relasyon sa Dios. So it is God nga nagdeclare sa atoa, pronouncing us justified dili sa aton nga pamaagi by our own means nga maayo atong buhat. No way, wala. Kundi tungod sa perfect righteousness of God nga gi-impute sa atoa. So ang ginatan-aw sa Dios ang iyang righteousness nga naa sa atoa. So dili lang eternal life ang naa sa atoa, kung dili pati ang iyang righteousness. No, remember nga naapod kita eternal life. So kanisa is zoe life. Natawag na siya nga life nga no beginning kag no ending, kay that is the life of God, eternal life. Zoe life, dili siya nga kung aton yun siya nga kanang i-detalye, dili sa everlasting life, which is bios life. No. Dira naghalin ang biology, study about life, biology. Kay kanang bios life, iya na sang tao nga life, meaning to say nga naa siya beginning ug naay ending, mao nang bios life. Sa topak, kung tanaw naton diri ang bios life nga iya sang tao, mao ning amo ning butya sing kanon. Naa siya beginning at the point of birth. Sa pag-anak sa tuwa, dira nagsugod ang atong kinabuhi. Pagkahuman, nag-abot man sa unsa nga age, no? Paghuman niya na, pagpatay, nan mao na iyang eternal, ang iyang eternity. Meaning to say nga pagsugod sa kinabuhi sa tao, pagsugod diri, wala na siya ending, pagpatay isang tao. In other words, nga kung believer siya ni Jesus Christ, palangit siya, heaven. Prasnanday letter it's heaven. Pero pag hindi siya believer ni Jesus Christ, impierno, hell. Kag mo spin na ang kalag eternally, mao na ang bios life. Pero kaning life sa Dios, which is zoe life, kani siya is the life of God. Wala ni siya starting point in eternity past. Dili mo siya ma-determine kung kano saan nagsugod ang Dios. Pag tao sa pag-start sa human history, mao nang beginning sang life sang tao, human life. O kung human history, then mo in na siya kag tapos pag-abot sa eternity future, wala po siya that is eternally, wala siya katapusan. So mao nang life sang Dios, eternity past ang iyang life, walay sinugdan, og eternity future, walay katapusan. So kung i-diagram na dinhi, mao ang gawas niya. Kung kani siya is eternity, dili mo siya ma-determine kung kano siya ni sugod. Tapos mao ni ang amo ni ang sinugdan sang ginatawag nga human history halin sa kay Adan hangtod to the last man, ug mao ning eternity future. Mao na ang life sang Dios,
eternal. Di mo siya ma-determine, di mo siya masukod. Halimbawa kanang Genesis 1:1, in the beginning was the word. In the beginning God created the heavens and the earth. Heavens na siya actually kay Simayim. In the beginning. Ang tinuod niya na wala na siya definite article nga da. Kay kung naa siya definite article nga da, naa siya starting point nga beginning. Pero wala. Kay ang original niya na wala man jud na siya definite article. Meaning to say nga, in beginning which was not a beginning, o kung sa sinugdan nga dili nimo masukod kung kano siya nisugod, kasan-o siya nag-umpisa, amo na isang beginning, eternity. God created the heavens and the earth. So dili nimo ma-determine, dili nimo ma-measure kung saan o nagsugod. Kag mao man na sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wala gyapon na siya definite article. Kana siya, in other words nga, in eternity past was the Word. So dili mo siya ma-measure. So ginbutang na sa Bible nga naay definite article for grammar purposes. Kay kung magsulat ang Bible nga wala sang sina nga definite article, pagkamangua sa nagsulat. So grammar purposes na ang iyang ang purpose na. So gitagaan kita sang eternal life, which is the life of God. So sa pag-recognize that He has given us His perfect righteousness, therefore this is technically called legal justification. Yes, sa mata sang Diyos. So, ang justification, isa ni siya kapag recognize sa mga believers nga we have the perfect righteousness of God. Sa tuwa pa, murag mauning aton passes nga naa kay eternal life og naapod kay perfect righteousness ang Diyos. Kay mauning diin nga nahamuot ang Diyos. In other words nga sa napulo ka kinaiya sa Diyos, ang tatlo sa ginatawag nga the holiness of God, God is holy, kag ginatawag nga the integrity of God. Nga dira siya nahamuot nga sa mauna iyang gina-execute diri sa ibabaw sa kalibutan. May tanaw daw. See? Oh. No. Ano yung ako yung pangita? Kani makita naton sa Jeremiah 9:24. Jeremiah 9:24. Kani na-another notes niya. Ang Jeremiah 9:24 nagasiling, nagabasa ko sa King James Version. But let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, mauning love, judgment, mauning ang iyang justice, and righteousness. So sa King James na, pero kung tanaw nimo sa NASB, kaning loving kindness mauning ang love, tapos ang judgment mauning ang justice, kag ang iyang righteousness in the earth lang jud, in the earth there is ato ang kalibutan, for in these things I delight, saith the Lord. So dinhi namot ang Dios sa tatlo sa napulo niya kakiniya nga kaning tatlo, dinhi naamot ang Dios nga mauning ginapasagahay niya diri sa ibabaw sa kalibutan, ang iyang gugma, ang iyang justice o iyang absolute righteousness. Kumbaga pa, kung unsa ang ginatawag nga the justice of God approves, the righteousness of God blessed. Kag kung unsa man ang kag ang tanan pinaagi sa gugma sang Dios. Tanan pinaagi sa gugma sang Dios. Bisan pang tao na paimpierno, ang gugma sang Dios na agyapon.
kag kag subong man nga ang kon ang tawo mapalangit ang gugma sa Dios naa jud. Ngano nga naa ang gugma sa Dios bisan pa nga ang tawo mapa-impyerno? Nga ang tao mismo nagpili nga siya mapa-impyerno sa unsa nga buot pasabot tungod kay dili siya nituo kang Jesus Christ. Tungod kay dili siya magtuo kay Jesus Christ. So ginpadayag na sa Dios ang iyang gugma. First of all, nga si Jesus Christ nagbayad sang ato ang mga sala. God demonstrate His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang kinanglan na lang sang tao, mutuo. Mao po na sa kaning diri sa John chapter 3. The New Testament, John chapter 3 verse 18. Kasi nga, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. So na-condemn na already tungod kay sa omniscience ang Dios. Remember nga God is all-knowing. Dili siya mo tuo kay Jesus Christ. Kay ang center sang salvation is by believing the Lord Jesus Christ. Wala na sang uban nga pamaagi. Ato ang good works nga production o strength na siya sang old sin nature, human good nga mag-produce ka sang mag-produce ka sang human good para mag-earn ka og goods in order to be saved. No? Versus sa work ni Jesus Christ sa cross nga sa pagfulfill niya sang Mosaic law kag sa mga prophecy sa iya hangtod sa cross. So pinaagi lang kay Jesus Christ ang salvation, dili sa atong maayong buhat. Kay kanang atong maayong buhat, product gyapon na siya sang old sin nature which is human good. Kag iba ang divine good even sa atong Christian life. Pras ng pulong da sa Romans man nga don't be overcome by evil, but overcome evil with good. Overcome evil with good. Ang good dira is agathos. Which ganon, divine good. Dili siya kalos, which is human good. Kaya kanang human good, production gyapon na siya sang old sin nature. Kani siya iya sang God, the Holy Spirit. Nga naa kita in the sphere of God, the Holy Spirit, not living in sin, no? And in a goal to be like Christ. Meaning to say nga, ang pulong sa Diyos gina-apply sa ato ang kinabuhi for maturity. Mao nang divine good. Walk in the Spirit, in the sphere of God, the Holy Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Kay kaning human good, tawhano na siya nga dili ang believer nagafunction in accordance sa plano sa Dios nga naa sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Mao nang nagatuon kita sa Christian way of life nga inang tawag nga the how nga mag-operate kita sa Christian life, no? Okay. So, balik na dito. Okay. So, dira nahamot ang Diyos sa tatlo ka niya kakinaiya. Sige na tawag the integrity of God or the holiness of God. Now, kaning Romans chapter 4 verse 25. He was delivered up because of our transgressions and was raised because of our justification. So gisulti gihambal ni siya o kung ginsulat ni siya ni Pablo sa mga Kristohanon sa Rome because of our justification. Kay nakitay ginatawag nga absolute righteousness sa Dios. Muna we are justified. So naapod gyapon ta sa diri sa Cebuano. Kay ang warning diri nga sa 1 Corinthians 15:17 nga, and if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins.
Pero kinabanhaw man gud si Jesus Christ. Kag first time in history nga natabo nga siya nga may ara sang pagkabanhaw. Kay ngano man kay si Lazarus atong gibanhaw sa ni Jesus Christ, dili to siya resurrection, kato siya is resuscitation. Kay si Jesus Christ jud ang pinaka first nga nabanhaw sa tanan ng mga tao sa human race diri sa babaw sa kalibutan. He is the first jud, the firstborn among the brethren nga priority o ko nagrepresent sang tao sa heaven. Mao nga si Jesus Christ, the first resurrected. Siya ang first nga resurrection, si Jesus Christ. Kag siya pod ang unang nga tawo nga nakasaka sa langit nga representing human race. Kay ngano man, una dayon ta kay Elijah kay Enoch. No. Kag ang mga nangamatay sa Old Testament, so magtuon na po kita sa ginatawag nga doctrine of hell. Sa ginatawag nga Sheol, Hades, Gehenna, torment, no, Abraham's bosom o kun paradise. Si Jesus Christ ang nagrepresent sang human race. Human race nga mga nga mapalangit si Jesus Christ. So si Jesus Christ ang representative sa langit kag the first human nga nabanhaw si Jesus the Christ. So ang resuscitation nga si Lazarus nga gibanhaw ni Jesus Christ, kaya muna naggamit kita sang pulong nga nabanhaw. Kay wala siya kag bisan pa sa Bible pod resurrection siya. Nga kato siya is resuscitation tungod kay pagbanhaw ni Jesus Christ, kung pag-resuscitate ni Jesus Christ kay Lazarus, namatay siya usab si Lazarus. Kay ang pagkabanhaw nga word nga resurrection, namatay tapos gibanhaw na gi-resurrect og dili na mamatay usab, maunang resurrection. So si Jesus Christ nabanhaw siya kag wala na siya nampatay liwat. So lawas-lawas siya sa dingding. At the same time agi po siya sa door. Di siya gutomon pero at the same time gakaon po siya. Unang resurrected body. Pero si Lazarus dili to siya mulaw sa dingding. No, dili. Agi jud sa kwiltahan. Kumagi sa pintana, kawatan na siya. So, dili to siya resurrected body ang kay Lazarus, kundi resuscitation. No, kung magtuon na po kita sa inatawang nga doctrine of hell. So, 5:16. Mao po ni sa Romans 5:18. So then, as through one transgression, mao ni sa kay Adan, there resulted condemnation to all men. Tanan, luwas lang kang Jesus Christ kay wa siya nag-agi sa similya ni Joseph sa lalaki. Even so, through one act of righteousness nga sa kay Jesus Christ, there resulted justification of life to all men. To all men nga magtuo kang Jesus Christ. Okay. So, 5:18 na Cebuano ni siya. Okay. Nakita yung absolute righteousness. Paras na karon sa Romans 3:22. Sa Romans 3:22. Even the righteousness of God, which is by faith. Amo lang ni problema sa King James. Of Jesus Christ. Ang gibutang niya diri is of Jesus Christ. Hindi dapat na unto all and upon all men that believe it, for there is no difference. So pareha sa Diyos, which is by faith. Pero kung tanan na po nato din sa Pikas nga version, kay wala ko natanaw na sa Greek. Kanay din sa Nasby, kay kato siya is in King James, the righteousness of God, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, ang object of faith is the Lord Jesus Christ. Dili nga by faith nga dapat nangangay nga tuwan si Jesus Christ. Dili nga by faith of Jesus Christ. Kung dili through faith in Jesus Christ, dili nga iyahan ni Jesus Christ nga faith, kung dili
ikaw jud nga tao nga magtuo kang Jesus Christ. For all those who believe, for there is no distinction. Wala jud kalahian. So parehas ang righteousness, mao ni siyang gawas niya. Mao ning God the Father, naa siya ay ginatawag nga absolute righteousness, isa ka kinaiya. Pag napot siya ay eternal life. Diri sa akong drawing sa kwan. Tapos mauning believer ang tao. So madrawing tao. Pag believe niya kay Jesus Christ nga ang object sa iyang faith, naa siya ay absolute righteousness. Og naapod siya ay eternal life, no? Og kana siya nga eternal life, absolute righteousness is equal to God the Father. O kani po yang eternal life is equal to God the Father. Murag silbing nga masses going to heaven. So kung tanaw na diri, halimbawa diri sa board, mao na yung Diyos, God the Father, na siya'y absolute righteousness, na siya'y eternal life, o kita nga tao, pag-believe kang Jesus Christ, which is the object of our faith, gi-impute sa tuwa ang gibutangan kita absolute righteousness o eternal life. Mao day na gibutang niya sa tuwa. Og na siyempre sealed by God the Holy Spirit kita. Nga nipuyo o kon the indwelling the Shekinah glory or the presence of God, no? Naa sa tuwa nga we are sealed by God the Holy Spirit. So ang ato ang absolute righteousness is equal to God the Father nga gibutang sa tuwa na, o ang gibutang po sa tuwa nga eternal life is equal to eternal life of God the Father. Kumbaga pa, maunang silbi passes sa mga believers going to heaven. At the same time, we are sealed by God the Holy Spirit. So gibutangan kita ni ana kay ngano man sa Romans 13, it is written, there is none righteous, no, not one. Muna walay makasaka sa langit. Mao na nga nakita ay absolute righteousness equal to God the Father, nakita eternal life may equal sa God the Father. Kag we are eternally secured para sa 1 Corinthians 3:15. If any man's work shall be born, kaning man din kung tanaw nimo ni ang background sa 1 Corinthians chapter 3, iyan ni sa mga believers. Kaya lang ang iyang nga work is wood, hay, kag stubbles. Mao na iyang nga work. So kung maborn na siya, kay masunog man yun ng mga kahoy, mga dagami, dili siya gold, silver, kag precious stones. Pero he nga believer himself shall be saved, yet so as by fire. So ang kanyang production prostanan iya sang human good. Human good nga operated siya sang old sin nature, dili sa rewardable, dili divine good nga yara sa operated sa God the Holy Spirit. Mo na nga dapat mabalaan sa mga Christians kung paano pag-operate sa ukon in the Spirit of God the Holy Spirit. So Ephesians 6:14, stand therefore having your loins girded with truth. So mao ni siyang the armor of God. Dapat na i-truth. First of all jud sa atong ginatawag nga the armor of God, ang bakos jud truth. In other words, kapag walay truth ang mga believers, dili sila ka-operate under sa ukon sa pagpasakop in the sphere of God the Holy Spirit and equal to be like Christ. Walay growth, walay spiritual growth sa believers pag wala sila truth. Kay amo na una basic yun na, and having on the breastplate of righteousness. So not by work of righteousness which we have done, Titus 3:5. So ginatawag niya siya nga human nga righteousness, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of
the Holy Ghost. So basta King James Holy Ghost, no? Pero naapoy Holy Spirit nga ginahambal ang King James. Napod. So ang isa ni ani is justification. Ang isa ni ani is glorification. So, glorification. We are glorified po. So, ang glorification diri naa sa duha ka bahin. Kung ang mga believers nagaglorify sa Dios, isa ka bahin na siya. Nga nag-glorify sa Dios. Giving honor sa iya, praise, glory through a life of obedience and worship. Basta tinuod yun, no? So, ang 1 Corinthians din 6:20, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Kay ang Corinthians maguni ang current, kuan kay ni siya nga city kanang abundance kayo. Kung sa Pilipinas pa, ako din sa Mindanao, do Davao siya. No, kung sa Luzon, Manila siya, Makati o sa bada. Grabe ang kuan diri ang business sa Corinto, no, I mean. Kaya lang ang mga believers din na suspag ka na lang po kung kuan pa medyo may pagka kung sa Cebuano pa may pagkadungol-dungol po ang mga believers din na. Lahi sa Macedonia nga giver ang mga believers dito bisan sila mga pobre. Pero dire dili mo nang background niya ni. So si Paul rin nagsulat nga, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Mao pa nang sulti niya ni Paul dinhi sa kaning sa Romans chapter 6 verse 13. Neither yield ye our members as instrument of righteousness unto sin, sa old sin nature na, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So dapat na ginatawag nga pagtugyan gid, natawag nga yieldedness. Yieldedness. So nga we are alive to God but dead unto sin. Kan we are not slave to sin. Dapat we are not slave to sin. So ang glorification mo diri sa 1 Corinthians 10:31, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So tanan nato ginahimo bisan ano, whatever you do, do all to the glory of God. Pero paano? Dili na ba na mag-glorify ka sa Diyos nga tumbo-tumbo ka din na presenting sa kagalingon nga you are worshiping God? O kung sige ka ito simbahan, o kung dala sa tagko nga Bible? No. Ang akon din ginatanaw nga mag-glorify ang Diyos sa atong kinabuhi. Once nga naa kita'y pagtulunan, naay kamatuoran, tapos i-apply sa atong kinabuhi. No. Do whatever you do, do all to the glory of God. Nang ginasiling ba nga, God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Of growing in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mag-grow kita in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, kung nga ang Christian life is a life of thinking. Dili na siya nga mutumbo-tumbo ka lang. No. Sa to pa naa kay truth nga gina-apply sa atong kinabuhi, gina-apply tungod kay imong gintuuhan. Mao na nga mag-glorify nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Mag-grow kita to be like Christ, o kung ginatawag nga to maturity. So ang isa diring
nga glorification is ultimate glorification. So sa mga believers following the Bema Seat judgment, when every believer becomes exactly like Christ. So makita siya sa Romans 8:30. In whom He predestined, this He also called. And whom He called, this also He justified. So mutong justification. And whom He justified, this He also glorified. Kaya sa ultimate glorification man God, sa Bema Seat judgment, walaon na ni San Diyos pag-rapture, pak! Walaon na ni San Diyos ang atong lawas nga naay old sin nature. Hublasan niya ni sa unsa man nga view sa pagtanaw sa gatawag nga rapture. Sa to pa, mao na nga mag-glorify si Christ sa atong kinabuhi kay wala na kitay pilian. In other words, nga malak na atong una-una na anatanan sa paghimaya sa iya kay wala na kitay old sin nature sa rapture. Wala na. Mao nang akon pud kahibalo nga kun ano nga truth nga naa sa imong kasing-kasing o kung sa imong ginatawag nga spiritual heart, mao na mag-glorify sa pag-glorify o kung sa paghimaya dira sa Dios. Kay malak naman ning atong una-una naa na tanan ang concentration sa iya. Sa pagkakaron, naa pa kitay choice. Naa pa. Mao na nga isa lang kabutang nga hinaot nga naa kita sa ginatawag nga volitional perfection, no? Nga ang choice permi naa sa paghimaya sa Dios, sa pagtuo sa mga kamaturan, pag-apply sa mga kamaturan, no? Nga dira sa paghimaya sa Dios. Or else, ana kita in sinning. Kay naa pa kita in choice, kag naa pa kita old sin nature. Pero pwede nga ikaw nga believer sa ginatawag nga volitional perfection, you never have to sin again. Kay ang sinning is a matter of choice. No? Mo na nga bantayan jud na kay problema dira once nga magkalos na ang believer, di na madutlan og pagtulunan na panitan gid kita sa Dios nga buhi. Unang problema dira. So, kato tadi glorification, justification, ano tong isa? Okay. Preservation. Alright. So, mga lipot na ni siya. So, gi-preserve kita sa ang Ginoo. Meaning, pag once gi-preserve, gi-protect niya kita, safety from injury, peril, harm, keep perfect. So, maintain unchanged, keep, maintain intact. Mo nang preservation. Ang meaning, no, sa bot sa ganun nga preservation. So, kita mga Christians, kaning ginatawag nga present age. Present age, sungod kay si Moses, dili man siya Christian. Sa Old Testament, walay Christian dira, kag bisan sa time ni Jesus Christ. Mao ganito nga ang gina-persecute ni Saul nga ginpangalanan siya Paul after Saul. Ang iyang gin-persecute dito dili mga Christians, kundi mga messianic believer. In other words nga si Paul mao ang first nga member sa spiritual body of Christ o kung sa tinatawag nga Christianity. Mo na nagasaling ko nga at this present age, no, gin-preserve kita, no, preservation kay abot nga nga is one of the many things which Jesus Christ does on behalf of the believer. Halimbawa ni 1 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. Ang nagasiling, who Jesus Christ shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Kaning pulong diri nga day of our Lord Jesus Christ. Kani siya is the rapture, the Bema Seat judgment. Kay iba po ng the day of the Lord. So, kani siya karon kani mo ning Christianity. Diri mo ni mga Christians. O kung ang
Ang iban nga ginatawag sini is church age, intercalated age. Sa simple, mao ni mga Christians, buti ganon. Muend ni siya sa rapture kaning ato ang panahon karon. So mao ni siyang the day of Christ. Mao ni siyang Bema Seat Judgment or the Judgment Seat of Christ. Bema Seat Judgment, mao na siya sa Greek, sa word nga Bema. Ug mao ni siyang the Judgment Seat of Christ. So si Jesus Christ, diri na siya nagbayad sa atong mga sala sa time sang Israel. Diri ang transition period nga nagsugod ang Christianity. So kaning the day of the Lord Jesus Christ or the day of Christ, mao ni siya ang rapture. Mayara kita sina sa pagtulunan the day of the Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So gin-preserve kita niya. Ephesians 5:26-27, that He, si Jesus Christ, might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that He, nga si Jesus Christ gyapon, might present to Himself the church. Ikanisa is Ephesians, the book of Ephesians. So kani mga sulat ni Paul sa mga na-address na sa mga Ephesians, the church, the Christians, local gatherings in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she, the church, should be holy and blameless. Ngano man holy and blameless? Tungod kay ang old sin nature, kwaon na niya. Pag rapture, pag submit o kung pagsaka sa langit, hulog ni tanan ang old sin nature sa atong lawas. Sa atong pa ang old sin nature na sa atong lawas. Kay ang Holy Spirit na sa human spirit. Kag the you maunang soul. So mao na ang atong ang thinking naton na mauna kita. That's the ego, the I. Kung pagpangutana pa nga, asa di ay ka sa imong lawas? Diin ka. Naa ka dinhi sa imong kalag, sa imong soul. Kung ipinpoint na sa imong utak. Kag naa po din na ang human spirit nga nagapuyo ang Holy Spirit. Soul. So human spirit na din ang Holy Spirit. Kag mao ni ang body. So ang old sin nature naa di sa body dinhi. Ang soul mo ng ego, the I, the you. So kung kaso na ang old sin nature o kung pag-isda ng atong body sang resurrected body, mao na nga blameless and holy sa pag-represent ni Jesus Christ sa God the Father. So dili lang as is nga maora ni kita pag-isdan jud ni. Mao gani nga 1 John 1:9 nagasulti nga if we confess our sins, pati si John may mga posibilidad nga naa in sinning. Tapos ano to? Walk in the sphere of God the Holy Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Kag napod mga Christians nga in sinning. Pero pwede ang Christian nga dili pod maghimo sang sala. Pras kay Paul. The more nga si Paul naga-learn sang mga pagtulunan sang mga doktrina, the more nga nagalis ang iyang sining. Ginatawag nga volitional perfection. Okay. So ang Philippians 1:10, so that you may prove the things that are excellent in order to be sincere and blameless until the day of Christ. So rapture gyapon siya, the day of Christ. Sa ginatawag nga Bema Seat Judgment. The day of Christ. Diri po sa Colossians
1:22. Yet He, si Jesus Christ, has now reconciled you in His fleshly body through death. So reconcile, and siya is spiritual death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Mapot sa 1 Thessalonians 3:13, so that He, si Jesus Christ, may establish your heart unblameable in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. With all His saints before our God and Father. Isa ni ginamention nga the God and Father of our Lord Jesus Christ. God, because si Jesus Christ is man. Father, tungkol kay si Jesus Christ is the Son of God. Isa po na sa comparison. Mentioning nga God, the Father, tungkol kay si Jesus Christ is man. And the Father, because si Jesus Christ is the Son of God. Remember nga si Jesus Christ is God, man, the unique person of the universe. So there is a last nato nga verse kaning Romans 14:10. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou sit at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Kaning we din mga Christians lang ni. Mga Christians lang nga we. Kay gisulat na ni Paul sa mga Romans. So ang iyang sinang ang ginasulatan, mga Christians nga mag-aatubang sa judgment seat of Christ. Kaya ano man ang judgment seat of Christ, that is rewarding. Ang judgment seat of Christ. Kaya ang mga Christians, save na sila. Save na kita. Ang judgment sa tuwa, dili ta masave or masave, no. Ang judgment sa tuwa is rewarding. Na makadawat kita rewarding. Mga crowns. Kag kung magtuon po kita kung unsa na mga crowns. Kayong tanan nagka-pinpoint dira sa Dios. So, maula na atong pagkatunan ron. At this point of time, kay pakasunod magatuon kita sang eternal security. Kung may magtuon kita Trinity, no? Doctrines of death, doctrines ng baptism, siyam ka klaseng nga baptism sa Bible nga gina-declare nga may tubig, no? Apat ba sa tubig o lima sa hindi sa tubig para sa baptism by the Holy Spirit, no? Kag ang baptism ang ginatawag nga water baptism, kag iban pa da nga mga pagtulunan, kag klase-klase pun nga death, no? Kag eternal security. Kaya among ginang heart sa teaching ang eternal security kag ang Trinity by knowing who God is, or else wala kita Dios. Dapat may balaan yun natong ginatuan kung unsa ang Diyos. Believing what we believe. Sige, mag-pray ta, no? Salamat ta sa Ginoo. Let's pray. Sa Heavenly Father, we're so grateful kayo sa siningat yon sa pagtuon sa mga pulong. Salamat yun sa teaching ministry ka confirmation ka Holy Spirit. Enlightens us. Bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Sa imong grasya sa imong pamagi na upang ginantanan. Salamat sa presyo sa matag usa. Paginaot nga makatag ni og kaayo sa amon sa pagdayon sa pagtuon kag sa pagkinabuhi to be like Christ. Sa imong dapat tayo pasalamatan, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay.